Mga kananay, nandito ako ngayon sa Kadiwa. Hahanap ako mga kananay ng prutas. Yung prutas na pang-anim na araw na ngayon ni Mr. Diba? Ang 5 days na pag-aano ko ng apple juice natapos na namin kahapon. Ngayon, yung pang-anim na araw mga kananay, hahanap naman tayo ng grapefruits. Ang hirap hanapin yan mga kananay. Kung ubas lang sana, kaya lang nawala yung is. Kaya pupunta tayo mga kananay sa bagsakan ng mga prutas. Hahanap tayo mga kananay ng grapefruits. Dahil kung ubas lang yan, napakarami. Ang kaso nawala yung S. Ba't kasi nawala yung S mga kananay? Ang hirap mga kananay maghanap ng grapefruit. Ang dami ko na napagtanungan. Wala talaga sila kasi daw mahal daw yan. Anong gagawin? Kailangan ko. Ayan nangungulit ako dyan. Sabi ko kung saan ako makakabili. Try ko daw magpunta ng mga mall. Aba, kagastos naman. Pero wala tayong magagawa. Kailangan ni Mr. ko yan. At kailangan ko makahanap niyan. Kung saan ako makahanap, magpapasalamat talaga ako. Ayan, wala talaga mga kananay na ikot ko. Ang lawak ng Kadiwa na yan, naikot ko. Wala talaga silang grapefruit na yan. Ang sabi nga ng isang tindero, ma'am, baka pwede na yung grapes, alisin na lang, imagining ko na lang daw na may S yung grapes ang kinalabasan. Bida-bida rin yun eh. Kaya sabi ko, kuya, kung pinagtitripan mo ako, wag sa ngayon. Dahil mainit-init pa ang panahon. Kahit taglamig. At eto na nga mga kananay, pumunta ako sa mall. At syempre, masunorin ako doon kay kuyang una kong pinagtanungan. Nagtanong-tanong ako dito mga kananay. At sa wakas naman at ako'y pinagbigyan. At eto nga, nakabili ako. Medyo may kagintuan nga ito. Ayan. Hanap tayo ng magiging kapartner niyan mga kananay. Olive oil. Extra virgin oil. Pati ang oil may virgin. Charing. Wag kayong ha. Ayan mga kananay, nakakuha ako dyan ng extra virgin oil. Nakabili ako. At isasabay ko nga yan diyan sa pag-mix ng yung ihahalo yan ni Mr. mamaya bago siya matulog. Yun ang ihahalo niya, yung ipinapatak at saka yung extra virgin oil nga. Ayan binili ko yan. Malaki na kay baka ako magkulang. Kasi sukat by sukat talagang tinatsaga ko yan. Sukat by sukat ang kailangan namin. Step by step kailangan kong talagang kailangan kong sundan. Ayan mga kananay. Bumili ako niyan na malaki-laki. Malaki rin ang bayad. 441. Charing. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, matanggal na kung anong dapat tanggalin kay Mister. Yun lang ang importante. Ang mahalaga ay importante. Ayan mga kananay. At ako'y uuwi na. Gagaod na nga. Gagaod to. Gagaod. Anong lumalabas sa bibig ng kananay nyo? Ayan mga kananay Ayan. Bago ako bumili niyan at hindi ko nga siya agad nakita, nakapagtanong ako doon sa isang dicer. Sabi ko, kuya, nasaan ba ang grapefruit dito? Sabi niya, ma'am, ayan lang ang aming mandarin. Sabi niya, mandarin ang tawag nila. Sabi ko, i-open mo. Babayaran ko, sabi ko sa dicer. Siyempre, nagda-doubt pa siya, baka iwanan ko. Pinag-anuhan ko ng kuko niya, sabi ko, wala ba kayong knife? Bawal daw. O di, ng kuko niya. Sa madaling salita mga kananay, na naman niya, at hindi nga yun. At buti na lang dumating yung pinaka-supervisor nila. At yan nga ang itinuro. Yan nga ang grapefruit. Hindi ko rin naman na alam nga. Hindi ko nga makita. Ayun, tapos nung pagkagaling ko doon sa cashier, nabayaran ko na, ibinigay ko syempre yung kinuritan ni kuya na makita ko lang yung loob. At
natuwa naman si kuya. Sabi ko, kuya, kasi kukumuhin ng dyan, sa'yo na lang. Nasa 34 ba o 43? Di ko alam, di ko na pinansin yung price. Pero, nakita ko may ganun. Hindi ko na inintindi kung 43, 34. Basta, binigay ko na kay kuya. Iniwan ko na sa customer service. Sabi ni Mamang Guard, iwan ko daw sa customer service. Ayan mga kananay, syempre, hinugasan natin na mabuti yan. Ang gamit natin tubig ay mineral. Kay iinumin ni Mister. Kailangan malinis. Ayan. Ayan o. Ganyan. Para siyang suha. Pero malayo ang lasa niya sa suha. Well, mapakla. Ang panlasa ko sa kanya, mapakla siya. Hindi siya fruit na kagigiliwan ng lahat, kabataan o kung sino man. Pero ako hindi ko talaga gusto siya. Dahil mapakla ang panlasa ko sa kanya. Ayan, ganyan. Tapos, i-juice natin yan. Ayan, mga kananay. Ha. Binalatan ko maigi yan, mga kananay, para hindi siya ayan, ayan, para siyang pomelo na hindi siya pomelo kasi iba naman ang ng pomelo niya. Kakaiba siya. Imported siguro itong na to, prutas na to. Ngayon lang ako naging tao. Ngayon ko lang siya na-encounter Diba? Alam nga naman magbida-bida tayo. Sabihin natin, kilala natin yan. Ako, ang pagkakaano ko suha. Pero iba, hindi siya suha. Hindi siya tulad ng suha na nakakain natin. Ayan. At mag-ano tayo ng makakuha ako ng juice na 180 ml talaga naman mga kananay. Sukat na sukat. Bawal ang labis, bawal ang kulang. Kailangan nakasukat. Kaya yung mga glass na ginagamit ko may sukatan talaga. Nilalagyan ng guhit para hindi kami maligaw kung saan papunta. Ligaw da. Ayan mga kananay, maaano ko na siya. Harinawa maging successful itong ating ganito. Ayan, i-juice na natin. At ako talaga hiniling ko sa Panginoon na talaga alisin na kung ano ang dapat alisin. Maging maginhawa ang katawan ng mister ko. At tulad kanina, nalula na naman. Oh my G. Ayan. Dahil nga bawal na siyang kumain kanina alas 2, stop na siya sa kain. Kaya sabi ko, wag nang maggalaw-galaw para hindi makaramdam talaga siya ng gutom. Ayan, naging juicer na tayo mga kananay. Ang aking juicer nagtutupak. Nagmamana talaga sa may-ari. Mana-mana lang talaga yan. Pati ba naman juicer ayaw makisama. Pero okay lang naman ang niya. Yung akin lang, bakit naglalagpasan ng ganyan? Ayaw ko pa naman ng ganyan kasi nagmumugaga. Ayan na. Sabi ko, ano kayang lasa? Kaya na-curious ako. Siyempre, nag-ano ko ng isang blend ko. Binukod ko. Hindi ko talaga type ang lasa. Ayan na mga kananay. Tingnan niyo yung aking wine glass. May sukat siya kung hanggang saan. Ayan. Diba, may sukat mga kananay. Siya mga kananay, hanggang dyan na lang tayo. Antayin nyo na lang ang kahihinat na ng aking mga experiment. Ayan siya mga kananay. Salamat sa inyong panonood.